Mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Komentuhan po natin. Ito pong ombudsman po. Ang ombudsman po ay naglabas na po ng resulta po at talagang pinasusumiti na po nila, pinagsasubmit na po nila sa loob ng 10 araw itong mga akusasyon, ito pong mga sinampahan po na dapat daw po makasuhan ayon po sa Senado, mga tambay. At naglabas na po sila ng within 10 days mga kabayan ay kailangan po nilang mag-sumite ng counter affidavit at pati po ang kanilang mga testigo kung meron man mga katambay ayon po sa ombudsman. At syempre po komentuhan din po natin itong matinding pahayag din po ng Vice President mga tambay na sinasabing mas demonyo raw po, mas demonyo daw po ang administrasyon ngayon mga tambay, grabe daw po. At talagang tahasang sinabi ng Vice President na dapat ay kasuhan din mismo ang Pangulo ng Pilipinas na si PBBM mga tambay ayon sa Vice President. Pakinggan po natin ang balita mga kabayan sa pahayag po na matapang na pahayag po ng Vice President na isinasama o isama na sa kaso ang dating Pangulong Marcos at syempre po napaka-demonyo raw po itong administrasyon na ito ayon sa Vice President. Pakinggan po natin ang balita. Mabigat ang patutsada at diretsong akusasyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas mabangis daw ang kasalukuyang gobyerno at dapat daw panagutin mismo si PBBM sa banta ng pagkakakulong ng kanyang ama sa ICC. Yan ang agenda report ni Hannah T. Matindi yung laban ngayon kasi mas demonyo yung administration ngayon as compared to sa administration ng Pinoy. Ito ang matinding patama ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration, kasunod ng mga pinagdadaanan ng kanyang pamilya ngayon. Diretso na ring sinabi ni VP Sara na dapat makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil di raw makukulong ang kanyang amang si FPRRD sa ICC kung walang approval ni PBBM ang pag-aresto. Una nang binakapan ni VP Sara ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman na imbestigahan ng ilang government officials tungkol sa March 11 arrest dahil may admin at criminal liabilities daw sila. Oo, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. So hanggang siya dapat makasuko. Opo, kasi hindi naman mangyayari lahat yun kay walang approval ng Pangulo. Tinawag pa nitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or mga side. Yun na lang naman talaga ang dalawang hindi pa nila nagawa sa kayo. Nahaharap ngayon sa reklamong physical injuries at grave threats ang kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte matapos ang isang insidente sa isang bar sa Davao City nitong Pebrero. Viral ngayon ang CCTV footage na ito. Para kay VP Sara, wala naman daw kinalaman ang mga manok ni PBBM sa Davao tungkol sa kaso. Pero naniniwala siyang PNP at CIDG ang may pakana nito. Patuloy lang ang kampanya ng PDP laban senatorial slate at una na ring nagpahiwatig si VP Sara sa ilang public events tungkol sa presidential bid niya sa 2028. Sa end of 2026 daw ang deadline na binigay sa kanya para talagang makapagdesisyon sa pagtakbo. Pero ia-assess pa raw ng kampo nila ang magiging resulta ng midterm elections. Lalo na talamak daw ang di umano'y legal na vote buying ngayon na nasa forma ng ayuda gaya ng tupad at AIX. Wala pang reaksyon ng palasyo tungkol dito pero may bagong banat na rin sila sa bise. Makasarili at asal bata daw si VP Sara ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasunod ng umano'y non-cooperation niya sa administrasyon para mapababa ang presyo ng bigas. Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taumbayan, lalo na po yung iba. Yan po mga tambay, wag na po natin pakinggan ang nagpapakalat po ng fake news. Yan po ay nagpakalat po ng fake news siya. 7 pesos daw po ang pinangako ni dating Pangulong Duterte.
ang sinasabi po ng isang USEC na nagpakalat po ng fake news, mga tambay. Pero hindi po siya kinakasuhan dahil nagpakalat po siya ng 7 pesos. Paniniwalaan pa po ba natin ang USEC? Ito po mga tambay, pinasasagot na po sa mga akusasyon po na sinumite ng Senado ni Senadora Amy Marcos, ang mga akusado po dito po sa pagkidnap di umano sa dating Pangulong Duterte. Ito po yung nilabas ng ombudsman, mga tambay. Yan, meron pong ombudsman. Nilabas po na ABS-CBN po yan, mga tambay. Yan po yung nilabas nila ng ombudsman, mga tambay. Pinasusumiti na po yung counter affidavit po. Yan po, yung sa ombudsman. Ayan po yung mga pangalan ng basahin ko po, mga tambay. Ito po yung mga inakusahan ng sinasabing nakitaan ng paglabag at talagang hindi dumaan sa due process. Ito, kauna-unahan po ang DOJ na pinasasampahan po ng kaso sa ombudsman si Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Secretary of DOJ, at si Nicolas Torre III, si General Torre, at si General PNP Chief General Romel Marbil, mga tambay, kasama po, at si Juanito Victor Remulla ng Secretary ng DILG, at si Marcus B. Lacanilaw, mga tambay, ng Special Envoy ng translation okay, ng Department of Foreign Affairs si Marcus Lacanlinaw ng Department of Foreign Affairs, mga tambay. Yan po ang pinasasagot po, at within 10 days po ay pinasasubmit na po sila ng kanilang counter affidavit, mga tambay. Itong sinampahan po ng Senadora Amy Marcos na nakitaan po ng talagang patong-patong po na paglabag sa lalo-lalo sa proseso ng batas, mga tambay, sa pagkuha, pagdakip, at syempre po yung pagkidnap na tinatawag po ng Vice President na ginawa po. Talagang yung sinasabi po ng ating Vice President, mga tambay, talagang sobrang sama po. Sobrang sama po ng ginawa po nila. Talagang masasabi po talaga ng Vice President na mas demonyo ang administrasyon ngayon, mga tambay. Hindi po kasi talaga mangyayari ito, mga tambay, kung hindi po sila grabe, sakim, greedy. Sobrang greedy po yata nila, sa sobrang sakim sa kapangyarihan. Ayaw nang mawala sa kanila. Ginawa po nila ito, inumpisahan nila, di ba? Grabe po ang ginawa nila sa Vice President. Tinira yan, confidential fund. 2022. Ilang taon na, binakbakan na nila yan. Bago matapos ang 2022, tinitira na nila yan. Yung confidential fund. Di po ba? At inimpeach na nila yan, di ba? Ilang beses po nilang pinahiya sa Kongreso ang Vice President hanggang sa inimpeach na po nila yan. At may issue pa na 150 million ang bawat pumirma daw po sa impeachment. Yan po ang umuugong na chismis yan, balita eh. Di po ba? At tama po yung sinabi ng Vice President. Grabe sa pamumulitika. At hindi po mangyayari lahat ito, mga kabayan. Tama po ang Vice President eh. Never mangyari po na ang isang presidente ng Pilipinas ay hindi po sasang-ayon. Kung hindi po siya sasang-ayon sa lahat, lalo yung ginawa ng ng mga kapulisan ni General Marbil, ni General Torre, at ni General Pajardo, hindi po makakasatuparan yan. Hindi po magiging malinis, o sinasabing hindi po susunod lang sila sa mga sarili nila. Di ba itong mga kapulisan? Hindi naman susunod yan sa sarili nilang kagustuhan lamang. Meron pong nagmamando dyan. Merong commander-in-chief. Di ba? Saka siya yung may hawak ng foreign policy natin, ang Pangulo. Hawak niya yan, foreign policy natin. Saka siya ang merong karapatan lang. Siya ang may kapangyarihan. Di po ba? Siya lahat eh. Boses niya, approval niya.
Di po ba? Kaya tama ang Vice President eh. Hindi mangyayari lahat ito kung walang approval ng Pangulo ng bansa. Kaya dapat po, di ba? Tama yung sabi ng Vice President eh. Kasuhan din. Dapat makasuhan. Makasuhan. Kasi ngayon, may immunity pa ang Pangulo. At least, iniimbestigahan mo, kinakasuhan mo na. Ngayon, pag napatunayan na nagkasala at napakaraming kasalanan nilabag ang Pangulo, o di pagkatapos ng kanyang immunity bilang Pangulo, saka siya makukulong. Di po ba? Kasi hindi pa siya pwede ikulong dahil may immunity siya bilang Pangulo ng 6 na taon. Pero sinasabi ng Vice President, kasuhan. Dapat isama sa investigasyon. Hindi lang ang iimbestigahan mo itong sila Remulla. Di ba? Yung magkapatid na Remulla. Yung dalawang pulis na si Marbil, saka si Torre, at yung isang nasa Foreign Affairs. Di po ba? Hindi lang silang 5. Isama mo ang Commander-in-Chief. Dahil siya lahat ang punot dulo nito ng nangyari po sa kaganapang ginawa na kidnapping sa di umano sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya nga po masasabi talaga ng Vice President na napakasama, napakademonyo ng administrasyon na ito dahil sa kaswapangan, sa sobrang kaganid, napaka-greedy sa kapangyarihan. Di po ba? Talagang gagawin nila lahat para pabagsakin ang kalaban nila sa tingin nila. Di ba? Ano sabi ng Vice President? Iniintay na lang nila na magurgor at makulong siya. Yun na lang ang iniintay nila. Kung hindi magurgor, makulong. Kaya nga meron din lumalaganap na chismis di ba? Na siya po ay kasama na raw po sa dadamputi ng ICC para ikulong. Di po ba? Kumakalat po yan. Marites na yan. Di po ba? At alam naman po natin ang kapulisan, nakita natin kung paano po naging traidor. Di po ba? Unang-una, nagpakalat sila ng mga kapulisan sa mga airport, paliparan, kahit sa Davao. Pero hindi nila sinasabi ang katotohanan na dadamputin na nila ang Pangulo anytime na dumating sa bansa bago pa ang March 11. Di po ba? Dahil March 11 po nangyari lahat kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Di po ba? Nahandyan na lahat ang kapulisan kung saan na lalapag ang eroplano ng dating Pangulong Duterte galing Hong Kong. Di po ba? At ano sinasabi ng kapulisan? Operation lang nila rito. Nag-ooperation lang sila for safety ng mga airport para makita ang airport ay nasa maayos na kalagayan. Di po ba? Pero yung pala, inaabangan na nila ang pagdating ng dating Pangulong Duterte at hindi na po ito, hindi na nila pinalabas sa Villamor Air Base. Hindi na nila pinalabas hanggang sa maisakay nila ng eroplano, private plane. Tayo pa naghatid. Di ba? Sa ICC. Gastos pa ng taong bayan. Gastos pa ng taxpayer. Nakita nyo? Kaya itong sinasabi ng Vice President, talagang makatotohanan po ito. Talagang sila lang naman talagang tinutukan. Sila lang ang tinutukan ng pamahalaan natin ng 3 taon ang pagpapabagsak. Nakuha na nila ang dating Pangulong Duterte. Nakita nyo po, grabing kasama. Napakasama ng administrasyon daw ngayon at napakademonyo ng administrasyon daw po ngayon ayon sa Vice President. Talagang mga walang puso. Samantalang yung pamilya nila binigyan ng respeto ng mga Duterte. Di ba? Binigyan ng marangal na libing for how many long years? Mahigit 30 taon na hindi nailibing sa libingan ng mga bayani. Binigyan pa ng napakaganda, respeto, gun salute. Respeto para sa mga pangulo ang binigay sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Samantalang si dating Pangulong Duterte, ipinatapon mo. Pinamigay mo. At wala na ngayon kapag-pag-asa na makabalik sa ating bansa. Dahil kung hindi papayagan ng ICC, hindi naman makakauwi ng bansa. Dahil ang desisyon ngayon ay wala na sa Pilipinas. Ang desisyon na po ngayon ay nasa ICC na. Ganun po kawalangya at kademonyo raw po. Kawalangya ang administrasyon ngayon. Napakademonyo raw po ayon sa Vice President ang ating administrasyon ngayon. Mga walang puso. Di nakita niyo po? Walang puso. Yung tatay niya, binigyan ng karangalan. Ibinangon muli ang kanilang apelido hanggang sa nakarating ng Malacanang dahil sa tulong ng Vice President na isang Duterte.
Tingnan niyo po yung katarantaduhan nila, di umano. Yung binigay lahat sa kanilang pabor, tinulungan para magkaroon ng unity at manalo dahil hindi naman siya nanalong vice president nung siya'y tumakbo. Kalaban niya si Leni. Di po ba? Nanalo ba siya? Di ba hindi? Dahil hindi siya kayang ipanalo ng loyalist. Real talk. Hindi siya kayang ipanalo ng loyalist. Dahil ang loyalist po ay hindi po forever na buhay yan. Nagkakamatay din ang mga loyalist at tumatanda rin. At ang mga kabataan ngayon, hindi mo na maaasahan maging loyalist ang mga kabataan ngayon. Dahil iba na ang kabataan natin ngayon. Technology na. Di po ba? Mas busy na ang mga kabataan ngayon. Karamihan ng kabataan ngayon mas busy na sa technology, sa internet, social media. Paano mo aasahan maging loyalist yan? Sige nga. Maaasahan mo ang kabataan ngayon dahil sila po ay nagsusuri. Marunong na ngayon ang mga kabataan. Nagsusuri na sila ng tama at mali. Hindi po katulad nung araw, pag sinabi mong loyalist ka, kahit mali ang sinusuportahan mo, basta ikaw loyalist. Ganun ang nangyayari nung araw eh. Basta ako loyalist. Kahit masama pa yan. Kahit magnanakaw pa yan. Kahit mamamatay tao pa yan. At maraming ginurgur yan. Basta ako loyalist. Ganun po. Ganun po yata kagagago at katatanga. Yung mga sinasabi po nga sobra maki-idolize. Katulad yan, pumutok ang issue nila. Di ba? Ano pumuputok na issue nila sa masamang gobyerno? Yung sinasabi ni Vice President na napakasamang gobyerno, napakademonyong gobyerno raw po. Ano? Addictus, polvoron. Yung asawa, may issue sa Amerika. Yung lalaki, yung pangulo, may issue sa Pilipinas na gumagamit ng polvoron. Nakita niyo po yan? Takot na takot magpa-drug test. Inaayawan magpa-drug test, lalo sa buhok. Yung hair follicle drug test, takot. Ano pa ang pumutok na issue? Yung isang damukal nilang kayamanan di umano na money laundering na pinag-uusapan na sa buong Asia. Ang 350 tons of gold na nakakahalaga raw po ng $1 billion. Tapos yung isang island natin, ating isla, sa West Philippine Sea, nakubkob na raw po ng China. Di ba? Grabe. Ibang klase po. Ano na nangyayari sa ating bansa, mga kabayan? Yan po ang dinanas natin, mga tambay. Ito pong pagpasok po ng binagoong Pilipinas, puro mga tambay, napuruhan tayo. Yung sinasabi nga, ang una kasing nabudol ang pamilya Duterte. Sila po ang kauna-unahang nabudol dahil sila po ngayon nagsasakripisyo sa ginagawa pong pang-aapi sa kanila, pagpapabagsak. At may sinasabi pang panggugurgur, pagchuchugi, at pagpapakulong, mga kabayan. Grabe, no? Grabe ang dinanas. Kaya kahit naman kanino mangyari ito, talagang masasabi mo na yung tinulungan mo na talagang niligawan ka, kapit tuko sa'yo, nung kayo ay nasa kapangyarihan, ang dating Pangulong Duterte ay nasa kapangyarihan, kapit tuko sila. Grabe silang makasipsip, tukon-tuko, kapit na kapit, puring-puri. Puring-puri nila, lalo ang Pangulong Marcos, puring-puri niya. Grabe ko iangat sa bangko ang dating Pangulong Duterte. Inaangat niya sa puri. Mga kabayan. Pero nung maupo na sa pwesto, naging gahaman yata sa kapangyarihan. Naging gahaman. Kasama yata yung tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Grabe po. Kahit po kanino mangyari yun, kahit ordinaryong Pilipino masasaktan. Yung tinulungan mo. Yung pamilya niya, ibinangon mo. Yung tatay niya, inaprubahan mo, mailibing. Doon pa sa pinaka, bayani. Para maituring na bayani ang tatay mo. Inilibing sa mga bayani, kasama ng mga bayani. Kahit napakaraming issue ng tatay niya. Di ba? Napakaraming ginurgor ng martial law. Napakarami daw po di umanong ninakaw. Meron pa nga doon sa Hong Kong na 350 tons na pinag-uusapan. Money laundering. Grabe, no?
At ano pa? Martial law. Napakaraming tagong ilgatin daw. Ibang klase. At isa pa, napakabait ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Nakasuhan din po. Nakasuhan din po na dapat ay makulong sa dami ng kaso. Di ba? At makukulong din, di umano, ang kanyang ina ng dating First Lady Imelda Marcos. Di po ba? Nung nagdesisyon ng korte na maikukulong din daw po, di umano, yung First Lady, dating First Lady Imelda Marcos. Ano po, nung panahon ni Pangulong Duterte, di po ba? Hindi na po pumayag na maikulong. Wag na ipakulong, di umano, ang dating First Lady. Dahil may edad na. Di po ba? Kung totoo man yan, yan po kumakalat eh. Dahil daw makukulong din daw po ang First Lady. Kumakalat po yan. Pero pinigilan ng dating Pangulong Duterte. Pero nung maupo ang junior, hindi niya pinigilan. Ipinakulong niya pa sa ibang bansa na walang jurisdiction sa atin. Walang jurisdiction. Mga kabayan, ibang klase. Pati ang ICC, nilabag na nila ang kanilang Rome of Statute, yung pangunahing batas nila na hindi sila basta-basta papasok sa bansa kung nagpapangsyon naman ang judicial nito. Di po ba? Nagpapangsyon ang judicial natin eh. Umiiral ang batas natin. Nahan dyan, napakarami nating korte. Luzon, Visaya, Mindanao, gumagana ang ating korte. Nahan dyan, napakarami nating justices, judge, piskal, mga abogado. Di ba? At buhay na buhay pa. At nakatayo pa ang ating Korte Suprema. Di ba? Pero dahil yata sa pera, hindi kaya dahil sa pera, pati ang ICC, ang kanilang pangunahing Rome of Statutes nila, ay nilabag din nila, di umano, dahil yata sa pera, di kaya. Pera-pera na lang yata labanan sa panahon ngayon. Hindi kaya, puro pera-pera na lang. Para masunod mo, magawa mo lahat kahit baluktot at mali. Dahil sa pera. Ganun po ba mga kababayan? Pero ang ginagamit naman yata nilang pera ay pera natin. Di po ba? Ginagamit nila sa sarili o pang sariling interes, kapangyarihan. May kasama pang pera. Di po ba mga kababayan? Kaya sana po mga kababayan, ito pong inilabas po ng Ombudsman. Ito rin pong inilabas ng Ombudsman. Sana po ito ay lumabas po ang katotohanan. Lumabas po talaga ang katotohanan dito po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Dahil iimbestigahan na po ito ng Ombudsman. Dahil po pinasusumitin na po sila ng counter affidavit nila. Itong grupo na ito. Kaya lang po lilima eh. Ang hiling po sana ng Vice President sa Ombudsman, isama na po sa investigasyon ang Pangulong Marcos. Sana po. Tama naman eh. Imbestigahan mo. Kasi, wala pa naman eh. Hindi man makukulong ngayon niya kung imbestigahan mo. Dahil may immunity. At least, isinama mo na sa investigasyon. Dahil yung sinasabi ng Vice President, hindi mangyayari lahat ang ginawa nila sa kanyang ama kung walang approval ng Commander-in-Chief. Commander-in-Chief. Kasi pati foreign policy, hawak niya ang foreign. Lahat kanya, siya ang Commander-in-Chief. Kung walang go signal ng Pangulo, walang mangyayaring pag-alis o paghatid sa Netherlands. Dinala nila ron. Di ba? Kaya dito po mga kabayan, sunog na sunog po sila. Pasisinungalingan naman po nila ito. Alam naman po natin dahil yung kumakalat din po na meron pong nakapasok sa PCO na sanay daw po magpakalat ng fake news. Grabe rin pong manira yon sa pamilya Duterte. Lalo-lalo na yung 7 pesos na kilo ng bigas. Grabe po yon. Grabe. Gumagawa ng sariling kwento. Yung PCO, yung undersecretary, 7 pesos na bigas. Grabe po yon. Para lang mapasinungalingan at mapasama ang dating Pangulong Duterte, binanatan niya po ng 7 pesos. Samantalang pahayag ng dating Pangulong Duterte ay babawasan niya lang ng 7 piso ang kilo ng presyo ng bigas nung panahon niya. Babawasan, hindi niya ilalagay sa presyo o ibebenta sa buong merkado ng 7 pesos. Ganun po magpakalat ng fake news ngayon. Malalaman po natin kung ano po isasagot.
mga kabayan. At sana po ang ombudsman po ay hindi po sana madiktahan ng mga politiko. At lalong-lalo po sana, huwag po sana madiktahan ng palasyo ang ombudsman. Lumabas po talaga sana po lumabas ang tunay na totoo na nangyari at ang tunay na batas. Batas po sanang masunod, lalong-lalo po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Batas po sanang umiral, mga kabayan. Hindi po pera at hindi po kapangyarihan. Kailangan po batas. Kaya po makikita po natin yung mga tambay kung ano po ang susunod na kaganapan. At syempre po, mag-ingat-ingat po kayo, Vice President. Mahirap na po. Napakarami nyo pong kalaban. Kayo na rin po mismo nagsabi na talagang yung gurgur at pakulong ay talagang yan ang inaasam-asam nila sa inyo. Yung kayo po ay magurgur at maipakulong. At syempre po, ang lahat ng Duterte ay talaga pong tinatrabaho nila. Pati ang CIDG at ang kapulisan, pati ang inyong kapatid ay tinatrabaho ng sinasabi nyo pong CIDG at kapulisan, mga tambay. Dahil nga naman, yung sinabi pong sinaktan at ngayon nagkaso sa inyong kapatid ay anong petsa pa yon? Abril ba? Abril? O Marso o Pebrero? Alin po, sinabi po, di ba? Ano yung nangyari? O Abril? O February? O February yata nangyari yun. Kung hindi nakakamali si Kamanong, itama nyo po si Kamanong kung February, March, April. Tapos hindi pa siya nagpa-doktor, wala pang report. Wala pa siyang report na siya ay meron man lang siyang proof na siya ay nasaktan o ano. Walang medico legal, mga tama, ibang klase. Ngayon sinampa mo, Mayo na. Mayo, grabe. Talagang may parte ng pamumulitika yun, di ba? Ganun talaga pag pababagsakin mo mga Duterte, gagawa ka talaga ng paraan dahil kontrolado mo sitwasyon. Nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang power, at nasa iyo ang pera. Kumpleto, di po ba? O di ano pa? Di lahat pwede mong pagalawin lahat. Pwede mong utusan lahat sa iyong mga kamay, sa iyong mga bibig, sa iyong mga boses ay susunod sila dahil nasa iyo ang kapangyarihan, di ba? At nasa iyo ang pera ng bayan, di umano. Kaya po lahat ay kayang pasunodin, lalong-lalo po kung ang mga nanunungkulan sa ating panahon ngayon ay silaw sa pera at may pagkagahaman pa, di umano, sa pera. Hindi kaya? Muli po mga tambay, isama po natin, sana po isama po natin sa panalangin na maging maayos po ang investigasyon ng ombudsman. Sana po lumabas po ang katotohanan at may maparusahan. At sana rin po yung hiling po ng ating Vice President na maisama po sa kakasuhan ang Commander-in-Chief dahil siya po talaga ang utak. Siya po ang utak ng lahat dahil siya po ay Commander-in-Chief ayon sa Vice President. Maraming salamat po mga kababayan, lalo-lalo po sa ating mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan, mga subscribers natin. Shoutout po, thank you po sa buong Pilipinas, sa ating bansa at sa buong mundo na may mga Pilipino ating mga subscribers. Thank you po, ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay naman po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout din po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam at si Annie Joe. Thank you po sa mga biyaya po. Salamat po ng marami. Ingat po kayo. At syempre po, yung kabilin-bilinan po ng ating dating Pangulong Duterte at Vice President, mga kababayan, syempre po, black voting po. Black voting, solid po, PDP laban. Napaka-importante po yan para po sa pagbabago at sa napakaraming investigasyong gagawin ng solid PDP laban pag nakapasok po sa Senado at sa Kongreso. PDP laban po tayo, solid. At syempre po, thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po yung mga dasal at panalangin, isama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, lalo-lalo po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang kalusugan
at ang kanyang buhay ay lalo at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre po ang pag-iingat po. Sama po natin sa dasal na maingatan po ang Vice President, lalo-lalo po sa dami po ng gusto magpabagsak sa kanya. Meron pa pong paggugurgur na nabanggit at syempre po napakahirap po ng sitwasyon ng Vice President, mga kababayan. Dahil ang kalaban niya, hindi niya alam kung kailan ito aatake. Mga kababayan, nahandyan pa ang makakaliwang grupo. Nahandyan pa ang mga sinasabing mga kalaban niya na galit sa kanila, ang mga oligarko di umano at ang mga korap na mga politiko, mga greedy, ganid sa kapangyarihan ay nahandyan pa, mga kababayan. Kaya po, ingat-ingat po. Sama po natin sa dasal na maingatan ang Vice President, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli, ingat-ingat din po tayo. Doble ingat po. Maraming salamat po. Bye-bye.